Pero ngayong umaga mga boss, alam nyo ba na hindi lang International Women's Month at Anti-Prevention Month dahil this month, meron din tayong ginugunita na Rabies Awareness Month. Kaya this morning makakapanayam natin ang mga taga Bureau of Animal Industry na si Director Rubina Crescencio at si Dr. Emelinda Lopez, ang OIC ng Bureau of Animal Industry Animal Health Division. Good morning, Director. Morning. Good morning, Doctor. Magandang umaga. Yes, good morning. Bakit po ba March ang Rabies Awareness Month? Okay. Well, by virtue of executive sineselebrate natin ang Rabies Month every March. No, ang bakit March? Siguro dahil pag March is toward summer and then doon maraming kaso. Alright. Dahil bakasyon ng mga bata, so maraming interactions with animals so nasa bahay, so kaya siguro po March ginawa. Yes, totoo yan. Matanong ko lang po, no, from last year and to this year, ilan po ba ang natalang cases ng rabies? Well, for last year, yung aming positive cases, yes. Pag sinabing positive cases, ito yung mga dinala sa laboratorio. Yes. Talagang we have recorded 545 Oho, 545 last year. So, medyo tumaas ng konti. Kaya talagang kami with the Department of Health, talagang mag-undertake kami ng massive rabies vaccination and then massive rabies information. Alright, oo. Pero syempre ngayon ang concern natin syempre dahil kayo po ay nasa Bureau of Animal Industry, syempre po yung concern po natin, tama po ba, is tungkol sa mga hayop na may rabies. Ano-ano po ba ang mga hayop? Bukod po sa aso, ano po ba ang hayop na may rabies? Okay, sa Pilipinas, nakapagtala tayo ng kaso sa, of course, majority of rabies, almost 98% sa aso yan. Alright. Pero may maliit na porsyento sa mga pusa. And then, may naitala kami na nakagat siguro ng asong rabid sa goat, sa kambing. Ibig sabihin, na ita-transfer yan sa mga warm-blooded, kahit tayo, warm-blooded. So, even sa wildlife. Fortunately, wala tayong kasong naitala sa mga wild animals. That's nice. Matanong ko lang, no, kasi balita ko, ang rabies daw, isang viral infection, am I right? Could you please explain to me further, ano po ba ang rabies? Well, rabies is really a virus, no? Yes. Kumbaga sa very scientific, it belongs to the rhabdovirus family. So ito ay nag-aapekto sa usually sa nervous system, no? So very fatal. So kaya sa aming information dissemination, sinasabi namin, huwag baliwalain ang rabies. Nakakamatay ito. Right, oo. Kasi akala ko before, once na ang isang aso na bakunahan muna ng mga anti-rabies, hindi na siya pwedeng magkaroon ng rabies. Kanina nga po, in-explain nyo po sa akin na ang rabies pala, para din yan mga sakit natin. Kumbaga, ang mga aso magkakaroon ng rabies, ito yung sakit, tama po ba? So ano po ba yung simptomas ng isang asong may rabies? Okay, ang asong may sintomas ng rabies, kayong term na nauulol. Okay, yes. Dahil kuminsan may dalawang klase, no? Yung sinasabing hindi mo napapansin na na pala yun, may rabies na kasi parang tahimik lang, Pero pag bigla ka ng kakagatin. Meron naman yung talagang tumutulo yung laway, na siya, groggy parang gano'n. Oo, groggy na iba nang tumingin, sinasabing glassy yung mata. So, yun na, hindi mo na makontrol na kung dating pet mo na naapektuhan, parang iba na ang behavior. Ganun. So those are the symptoms. Mga some of the more common symptoms of rabid dogs. Ano po ba sa tingin nyo ang cause nito?
Well, siguro historically, meron na tayong rabies na mga kaso before pa. Baka maraming taon na. So, nag-circulate. So, kung isang rabid na aso nakakagat at hindi yun nakita, and then bite another dog. So, nandyan yung virus. Nagsisirculate. Kaya yung aming campaign ngayon, ang pinakamabisa pa rin ay vaccination. Alright, okay. Paano naman po kunyari kung ako ay nakagat ng isang hayop na may rabies, ano po ba ang kailangan kong gawin? Okay. Ang niyan ng Department of Health, hugasan ang nakagat na parte ng katawan. Yes. Ng sabon, ng ganyan. And then, pumunta ka agad sa mga bite center ng Department of Health. Alright. Pero balita ko po, di ba meron tayong sabi lagyan daw ng bawang, lagyan daw ng kung ano-ano, ng ganitong klaseng dahon para po mawala daw po yung rabies. Totoo po ba yun? Yung sinasabing lagyan ng tandok. Yes. Hindi yan ina-advise ng Department of Health. Alright. Okay, so siguro i-interviewin nyo rin sina Dr. Tayag and the Department of Health. Hindi po namin nire-recommenda yan. Basta ang basic recommendation ng DOH ay hugasan, sabunin, siguro lagyan ng gamot initially para walang secondary infection, tumakbo ka agad sa bite center. Dr. Emelinda, paano naman po ba yung asong kumagat sa amin? Kailangan po ba namin ito obserbahan? Ano po bang gagawin namin sa asong nakakagat sa amin na may rabies? Okay. In every instance na isang aso o isang animal nakakagat sa tao, importante, yung sinabi nga ni Director Crescencio, na i-manage kaagad yung sugat. So, dapat mahugasan, malinisan kaagad para maalis yung saliva na pwedeng magdulot ng rabies virus doon sa tao. Pagkatapos noon, dapat disinfektahan, malinis at dapat magpakonsulta yung may-ari sa doktor. Pero in terms of sa hayop, kailangan yung aso ma-confine mo na and if possible caged para ma-observan for 2 weeks. Tapos obserbahan kung sakaling may mga simptomas na pag-iba ng ano niya, mga galaw niya, yung dating tahimik, nagiging agresibo, nagiging tahimik, at yung mga nagiging irritable o yung sinasabi din nila yung naglalaway. And there might be also some nervous signs. Right. Nervous signs, depende sa gravity nun. Within 2 weeks, kung tayong aso, importante na dadalhin sa laboratorio yung ulo ng aso. Oo. Tapos, ite-test for rabies. Once na na-test yun at na-confirm ang rabies, alam natin talaga na may nagkaroon ng sakit yung aso at siyempre namatay na, nandun na yung ulo niya. At ang doktor naman, alam na nila ang advice sa pasyente about yung mga injection sa kanila. Okay, bakit po bad sign pag namatay po ang aso after observation period? Well, it means na baka positibo sa rabies. Okay. Okay, kaya nga ang nangyayari nga kung minsan may nabalitaan tayong bata, 'di ba? Nakagat. Hindi nagsabi sa magulang. Yes. And then napabayaan. So nagka-rabid pala yung aso. So, misalo na kung kunyari. So very important na mga magulang, lalo na kung may mga alaga, pabakunahan. And then sabihin sa mga kung nakagat kayo, magsabi. Right. Okay. Oo, tama yan. Kailangan talaga magsabi. Kasi minsan, di ba po, kunyari naglalaro lang yung bata, bigla pong nakagat ng aso. At natakot yung bata dahil binabawal maglaro. So, that's right. I think that's why for this month and the next few months or itong year, talagang kami sa information campaign. Okay, last question muna ha. How can we help prevent rabies? Okay.
dalawang bagay. Sinasabi scientifically that sa Pilipinas, aso ang cause ng rabies. Yes. So, kailangan and the best and cheapest form of control is vaccination. So, sinasabi namin, pabakunahan ang mga aso. And of course, kailangan din yung kasama yung responsible pet ownership. Okay. Huwag yes. pagalain yung mga aso. Right. Kasi kung nakagala yan at nakagat yan at hindi bakunado, chances are magkakaroon ng yung aso. Yes. At ang kagandahan nito ay meron na pong batas dito. Tama po ba? Ay, oo. Magkaroon ng batas dahil nga yung before several years mataas yung kaso. So naglabas ng batas. Kaya kami very very positive na naglabas na ng batas, suportado itong disease control on rabies at sana ay ma-implement. Okay po, iti-take ko itong opportunity again yes. na mag-appeal sa mga local chief executives natin na yung batas is very clear on the different components in controlling rabies. Nandiyan na yung responsible pet ownership. Kailangan irehistro ang mga aso para malaman kung sa isang komunidad kung ilan yung aso, ilan ang nabakunahan, ilan yung hindi. So, kompletos recados na po yung batas. At mga boss, meron pong mga penalties. Tama po ba? Yes, Oo, ma'am. may mga penalties po tayo pag napabayaan po natin ang ating mga hayop na pagkala po sa kalsada. Tama po ba? Yes, ma'am. So, yes. Kung sakaling nakakagat ang aso mo at nakagat kunwari si Doktora Mini, ay babayaran mo ang gastos nung pagkakagat sa kanya. Alright. Okay, so ano-ano po ba ang mga kumbaga events na kailangan naming abangan for this month ngayong Rabies ibibigay Awareness ko sa Month? Dr. Mini Yes. kasi siya ang kanyang project manager nitong rabies campaign na mag-uumpisa bukas. Okay, Doktora. Okay. Every month of March, we encourage mass dog rabies vaccination as well as an overall campaign for the public to learn more about the dangers of rabies. Bukas, meron kaming kick-off activity sa Payatas and we will have a program where we will have our Secretaries of Agriculture and Health to attend this as well as a free rabies vaccination, mass dog vaccination sa mga residents sa Payatas. So some film showing and also some materials para people will get to know more about the dangers of rabies and it can be prevented by vaccination. Okay, yan marami pala tayong aabangan ng mga events at activities. This is nationwide. Yan So, ininggan nyo po namin and encourage yung mga different local government units, yung mga provincial vets, city vets. So there will be, I hope that all the cities in the provinces will have simultaneous kick-off activity tomorrow. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much for Thank your you so time. much din. Talagang Maraming kailangan salamat. namin ng suporta ng media. That's right. Oo. Para sabi nga namin, kaya nating ma-eliminate ang rabies. Oo. Pagsama-sama tayo. Totoo po. Kayo po, any last message po? Yes, as sinabi nga ng aming direktor, importante ma-eliminate ang rabies and one of these is also vaccination as well as malaman ng taon dangers nito. So we hope that actually in year 2020 we will have the elimination of rabies earlier. even earlier Yes. because our team working towards for With a the rabies-free Department of Philippines. Health. With the Salamat sa Department of Department of Health at talagang Yes. ngayon ay talagang tulong-tulong kami nito. Okay, thank you so much, Director Rubina Crescencio, ang Director ng Bureau of Animal Industry, and Doktora Emelinda Lopez, ang OIC o Officer in Charge ng Bureau of Animal Industry.